Nung nakaraang Biyernes po ng hapon ay pumirma na ng kontrata si Willie Revillame sa Media Quest. Hindi kasi napanood ko kasi si Vice Ganda na tumawag siya kay Miss Jessica Soho. Tapos sa tindi po ng respeto ng buong bayan kay Miss Jessica Soho, may isa pong bastos na Vice Ganda na ginawa po siyang laruan at ginawang katatawanan. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po ang inyong tatlong komedyante. Ang tatlong payaso ninyo na magpaparamdam na para lang kayong nasa Pilipinas at wala po kayo sa ibang bansa. Nako, talagang masarap po itong episode na ito. Maghahalakhakan po tayo, mag-o-opinyonan, basta kumpleto kami. Tama, Romel Chika? Tama, buksan lamang po ang puso at isipan nang mag-enjoy po tayo. Yes! And of course, ang init na naman ang suot mo, anak. Okay, Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Siyempre, nandito naman kaming tatlo, magbibigay sa inyo ng mga showbiz intriga at mga showbiz balita na may kasama yan matitinding opinyon katulad ng init ng panahon ngayon. Wow! Talagang kinumpara sa init ng panahon na talaga naman po, kailangan nating mag-ingat talaga. Grabe, nakasusunog. Ay, nako. Basta, mainit na mainit po ang mga kwentong pagsasaluhan natin dito po sa inyong programa, aming programa, at ito po ang Showbiz Now Night! Nagbubunyi na naman po ang mga taga-suporta ni Kuya Willie Revillame. Kuya Will! Yes! Miss you, Kuya Will! Tulad po ng pasundot namin nung nakaraang episode, nung nakaraang Biyernes po ng hapon, ay pumirma na ng kontrata si Willie Revillame sa Media Quest. Wow! Tuloy na, tuloy na. Sa tagal ng paghihintay at ang usapan, tapos na rin. Natuldukan na at pirmahan na. Antayin na lang natin ang ere. Oo. Alam mo, katiwa-tiwala yung ganito eh. Hindi yung mga biglang ando na agad. Yan yung may mga pagbabago pa. Yan yung medyo may mga sablay pa. Yes. Pero kapag pinag-iingatan po ang isang programa, talagang makikita mo na eto na talaga to, ihahain namin sa inyo na pagkaganda-ganda. Di ba? Ano pakiramdam mo? Ay, di siyempre masaya ako. Siyempre si Kuya Will, bababalik ko naman ulit sa television at makikita naman ang million fans. Paano ba ang makasaysayang? Ay, di siyempre, sasabihin niya kaagad dun sa mga kanyang mga bigyan ng jacket yan. Ano pa? At pag may tumawag, hello. Anong problema po? Yung anak mo mag-aaral na, bigyan ng 20,000 yan. Ginaya na yun eh. 20,000 yan. Yun, 2,000. Ayan po, at totoo naman po na nakubuhay na naman po ang mga taga-suporta ni Willie. Matagal na panahon din po siyang hinanap. Oo. At ngayon, aantayin natin pag-i-ere kasi baka nanganganay na si Kuya. Ayon sa aking source na taga-loob mismo, kung hindi katapusan ng Hunyo, first week of July. Kasi pinipino talaga, pinaplansyang mabuti ang lahat ng mga aspeto ng programa. Naku, kaabang-abang talaga yan. At yun pong kwento na pumapalaot ngayon na magba-back-to-back daw po ang Itbulaga at saka ang programa ni Willie Revillame. Ewan ko lang kung ano gagamitin niya na title kung wawawin pa rin Ay nako, hindi po totoo yun. Fake news po yun mga kapatid. Kasi syempre po, may mga nakatalaga na po na programa ang TV5 pagkatapos ng Itbulaga. Hindi naman ganun kadali yung tatanggalin. Ay, oo naman. Diba? At saka, saan ba sumikat si Willie Revillame? Anong oras ba? Diba yung panghapon? Panghapon, Diba? Parang sa TV5, diba? Yung Willing Willie at saka yung ano pa? Well Time, Big Time. Well Time, Big Time. Parang Big iba title. Pag siya lang sabi, siguro naisip na, ano kaya yung show na yung Well Time? Well Time, Big Time. Well Time, Big Time. At saka po yung Willing Willie. Alas 5:30 po yun. Binangga niya po dyan ang mga programang pambalitaan. Ay, oo. First time. Oo, kasi di ba sabi na, kakaiba nga ito. Kasi yung mga ayaw makinig ng balita, sa kanya talaga tututo. Di ba, sabi nga nun, kung makikinig tayo, manonood tayo ng mga balita, naku, madidepress pa tayo dahil kung ano-ano ang mga napapanood natin. Dapat ay maging masaya tayo. Dapat nasa isang programa tayo na may mga nagbibigay ng mga papremyo. May mga sexy dancers na sumasayaw. Kaya tagumpay ang programa ni Willie. Alam mo na, excited tayong lahat dyan. Kasi syempre, sa tagal na nawala si Kuya Will sa telebisyon, syempre meron niyang rehearsal ngayon yan.
Ay, mismo. Planchado. Di ba? At saka Planchado talaga. Saka alam mo, namimiss talaga ng mga tao yung mga ganyan oras na may palabas ng mga Naalala ko kasi nung unang mga panahon. Nung unang panahon. Hindi may mga diskorama, di ba? Mga ganun oras siya. Mga 4 o'clock, 5 o'clock in the afternoon. At putok na putok yun. Putok na putok yun pagka ganun oras. At saka tama rin, kapag puro news ang ating napapanood, may kakambal na depression. Kasi at saka patayan, puro patayan ang ating napapanood sa telebisyon. Nako, awayan ng mga politiko. Parang ang sarap naman maging masaya naman. Correct. Kaya alam naman natin ng mga ating kababayan, kung ikaw yung may problema na sa buhay, ayaw mo naman dagdagan. Ayaw mo naman dagdagan. Kasi gusto mong tumutok sa mga programang yung makakatulong sa problema mo. True. Ayan. At yan, definitely out na po si Willie Revillame sa mundo ng politika. Yes. Wala na. Si Kuya Ipe na ang pumasok. Siya na. Diba? Na siya ang pinuputakti ngayon ng mga buzzer. Ayan. At syempre, alam naman natin na si Willie talaga ay meron po siyang karisma sa publiko. Ay, oo naman. Yan. Oo. Alisin na yon. Siguro, ito yung ginagamot niya ngayon. Ito. At saka, yan ang gusto ng Media Quest. Sila ang gagawa, yung produksyon ang gagawa ng pagpapaliwanag sa kanyang mga tao. Hindi yung siya mismo ang magpapakita sa ere na hindi siya nasisiyahan. Totoo. Hindi ba? Kaya maganda. At paano po ang hatian? Basta ayon sa aking source na tagaloob, ay talagang napakaganda po ng kanilang ay, 50-50 ito? Mismo. Wow. Magbigay ka ng 10 piso, magbibigay kami ng 10 piso. At tumaya ka ng 20 mil, tataya kami ng 20 mil. Hating kapatid, kahit sa kaliliitan. Maganda yun. Hating kapatid talaga. At palagay ko, uusbong dito yung magandang samahan. Ay, syempre naman. Ilalatag mo talaga dapat, di ba? At saka syempre, second time ni Kuya Will dito. Kaya alam nila yung mga pagkakamali noon na ngayon maaayos na yan. Correct. Kaya wala po kaming masasabi, kundi abangan na po natin ang pagbabalik telebisyon ni Willie Revillame. Ayan. Ano naman ang kanta na po pwede kay Willie? Abay, kantahan mo siya. Ang tagal siyang hinanap, ang tagal siyang hinintay. Hindi kakantahan ko siya ng ano? Ano? Take me home, West Virginia. Ay, nilagay agad sa ano? Nilagay agad sa refrain. John Denver ito. Alam mo na kung nasaan si John Denver. Oo, di ba? Kapapanood ko rin sa kanya. Kapapanood mo lang. Old concert yun. Ganun ba? Namayapa na siya. Di ba nahulog yung chopper na crash ni John Denver? Pero napakarami niyang iniwanan na pagkagagandang kanta, di ba? Ito yung isa. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. All my memories gather around her. Miner's lady, stranger to blue water. Ibig sabihin lang, ibalik mo ako sa lugar kung saan ako dapat na naroon. Ay, bagay na. Ito ang mundo ni Willie Revillame. Take me home, country road, to the place where I belong. Yes, eto na yun. Perfect. Congratulations naman. Talagang walang iba kundi mabuhay ka, Willie Revillame. We miss you, Kuya Will. Bigyan ng jacket yan. Ikaw ang magpakilala ng pangalawa nating paksa. Alam mo ito kasi, napanood ko ito minsan eh. Ay, minsan lang talaga. Oo, hindi. Minsan lang napanood ko kasi ito na yung, parang yung isang TV personality. Hindi ko kasi malaman kung male siya or female siya eh. Yung TV personality kasi parang tumawag sa isang newscaster. Pangalanan mo na. Bakit hindi naman blind item to Mamaya pa yung blind item. Pangalanan mo na. Hindi kasi napanood ko kasi si Vice Ganda na tumawag siya kay Miss Jessica Soho. Kasi parang siguro hihingi siya siguro ng paumanhin o hihingi siya ng sorry. Pero kaso lang, ang sagot kasi ni Miss Jessica Soho nung tumawag, sabi, hello, sino ba ito? Sabi, ay, si Vice Ganda po ito. Si Miss Jessica Soho. Pwede ba kita makausap? Muna sandali. Yung parang huminga muna malaki. Hindi huminga. Parang tumahimik sandali. Tapos, ay, pero wala kasi ako sa mood eh. Parang, sinabi niya na wala siya sa mood? Masama ang pakiramdam ko. Huwag mong baguhin.
Huwag mong baguhin. Sabi niya, hindi siguro kasi masama pa ngayon ang pakiramdam ko Tapos sabi ganun, parang sinabi ata nung kung kailan pwede sila mag-usap, tumawag ulit. Kailan ba ako pwede tumawag ulit? Tapos ang sagot ni Jessica malalim, grabe. Parang ang sinabi niya, parang yun na nga, yung parang wala siya sa mood, parang hindi hindi pa siya handa sa pag-uusap. Ito po ay latest na news tungkol sa gustong paghingi ng patawad, paumanhin ni Vice Ganda kay Jessica Soho. Balikan po natin 11 taon na ang nakararaan. Alam mo, yung kasing pangyayari ngayon, laging ang karugtong yung nakaraan. Meron po talagang magtatagpo talaga itong daan ng nakaraan at saka daan ng ngayon. 2013 po yun nang makatanggap ng sobrang pambabastos si Jessica Soho na iginagalang na news reporter, news anchor mula kay Vice Ganda sa kanyang concert sa Araneta Coliseum. Natural lamang po na talagang naging talk of the town po yun. Pambansang halakhakan ang naganap noon dahil masyado pong inilagay ni Vice Ganda si Miss Jessica Soho sa isang kahiyahiyang sitwasyon. Ano-ano yung sitwasyon, Romel? Nako, eto na yung mga pabirong sinabi niya. Tungkol po sa rape. Tungkol sa rape na hindi daw, pag si Jessica daw, hindi daw pwede ang isa. Kailangan daw gang rape. Ano pa? Yung, pag nakita daw sa mall si Jessica, so na nagtitimbang at sinabi daw ng timbangan, one at a time. Kasi mabigat siya. Mabigat daw. At pag nagsuot daw ng yung panty, parang kubot. Underwear. Yung underwear, kubot daw yun ng ordinaryong tao. At ito po ay naganap sa isang napakalaking venue sa Big Dome, Araneta Coliseum, na alam naman po natin kung ilang tao ang nanood sa kanya at ang ikinasumapa ng loob ni Miss Jessica Soho, nakunan yung mga big boss ng ABS-CBN na habang kinakalantari ni Vice Ganda ang pagkatao ni Jessica Soho, naghahalakhakan pa, tumatawa. Sadya man o hindi, tumatawa. Diba? Ito po ay pag-aglahi po ito pambabastos sa pagkatao, hindi naman po sa trabaho. Okay lang siguro kay Miss Jessica Soho kung ang pinansin sa kanya, hindi ka naman magaling na host Ang dami-dami mong award. May mas iba pa na deserving kesa sa iyo. Mas deserving than you. Hindi po ganun Yung mismo pong pagkatao niya, yung physical niyang kaanyuhan. Yun. Kasi ang masama pa yun yung sinabi ni Vice Ganda doon during the concert. Ipasok ang baboy! Diba? Yun, sabi, pasok ang lechon. Yung mansanas. Alam mo, para kung ang nakikinita si Miss Jessica Soho nung kasagsagan ng issue na ito, kulang na lang nahukayin niya ang lupa para maitago niya ang kanyang ulo. Sa sobrang kahihiyan dahil ginawa po siyang laughing stock ng buong bayan. Alam niyo po, ang dami kong kwentong alam tungkol kay Miss Jessica Soho kung gaano po siya kabuting tao. Ang mga tao niya, mga nagtatrabaho sa kanya, nagtrabaho rin po na kasama ko. Ikinukwento nila kung gaano kabuti na leader si Jessica Soho. Nire-respeto po siya talaga. Bago siya matulog, pagkaasa ibang bansa sila, tinicheck niya muna na maayos ang kanyang mga kasamahan, nakakain ba ng maayos, maayos ba ang tulugan. Ganun po siya. Napakagaling niyang leader, kaya magaling din siyang tagasunod. Diba? Ganun naman yun. Tama. Diba? Tapos sa tindi po ng respeto ng buong bayan kay Miss Jessica Soho, may isa pong bastos na Vice Ganda na ginawa po siyang laruan at ginawang katatawanan. Siguro, alam naman natin kung ano ka ngayon, babalik ang mga tao sa nakaraan. Yung iyong kabataan. Kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang, ano ba ang pinag-aralan mo. Kasi napakalaki po ng ginagampanan yan sa buhay ng ngayon. Natin ngayon. Ganun yun di ba? Babalikan yun yun. Si Jessica Soho, mapagpatawad. Marami ng pagkakataon na marami nagkamali sa kanya na ang ganyang pinatawad. Madaling lumambot ang kanyang puso. Pero siguro, tansya ko, ito yung kasalanan na nagawa sa kanya ni Vice Ganda na habang buhay niyang dadalhin. Habang buhay. Kasi iniisip ni Miss Jessica, biruin mo, respetado ka sa isang network na napakalaki. At sa isang linya na ikaw lang halos ang nakagagawa. Tapos, pag darating siya, biruin mo, pumapasok sa lahat ng nanonood, ipasok ang lechon, di ba? Parang, ito, unang-una, hindi mo ko kilala personal. Totoo yun. Pangalawa, hindi kita kabiruan. Di ba? Wala tayong hindi tayo close. Hindi tayo close.
Kaya ito pong senaryong ito, kung hindi man siya mapatawad muna ni Jessica Soho, siguro darating po yung pagkakataon na magkikita rin sila sa gitna. Pero it will take time. Eka nga, tayo po ay nakapagpapatawad. Pero inaalala po natin ang sitwasyon at ang mga pangalan. Diba? We forgive but we remember situations and names. Ganun po yun. Alam nga namang habang buhay ba na kikip-kipin ni Miss Jessica Soho sa kanyang puso ang sobrang galit kay Vice Ganda. Matutunaw din ang kanyang puso isang araw. Magkikita rin sila at maaaring magkaroon din ng resolusyon ang problemang ito. Pero isang napakatinding leksyon po ito para kay Vice Ganda. Hindi lahat ng tao ay pwede mong gawing laruan at gawin mong katatawanan para lamang mabenta ang iyong pagpapatawa. Yun. Diba? Klaro. Hindi tama na gamitin mong behikulo sa pagkapahiya ang mga taong wala namang kasalanan para lang ikaw ay magtagumpay sa pagpapatawa mo. Makakatagpo talaga tayo ng taong katapat natin isang araw at ang nakatapat mo ay si Miss Jessica Soho. Lesson learned, pipiliin mo at kung maaari sana, huwag mo nang gawing katatawanan ang sino man. Diba? Maraming sitwasyon na pwede ka magpatawa pero huwag mong gagawin puhunan para magtagumpay ka at magtawa ang publiko sa pagpapatawa mo ay ang ibang tao. Yun lamang yun. Diba? Naintindihan natin si Jessica Soho kung hindi pa ngayon ang panahon. At kung kailan, hindi natin alam. Ano ang kanta mo para kay Vice at kay Jessica Soho? Ay, di kakantahan ko sila ng ano? Ano? Please forgive me. Bryan Adams. Okay. Paano ba to? Sige nga. Ayan. Bryan Adams. So, ang kumakanta nito ngayon, si Vice Ganda. Para kay Miss Jessica Soho. Medyo Soho. Ayan. Dito na lang tayo sa ano, Please Forgive Me. Please forgive me. I know not what I do. Hindi. Please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Please forgive me. Please believe me. Every word I say is true. Please forgive me. I can't stop loving you. Ano to hindi naman I can't stop loving you. Yung patawarin mo naman ako sa nagawa ko. Kuya, huwag mo ako i-deny. Don't deny me. Diba sabi niya, paniwalaan mo naman ako na nanggagaling sa puso itong panghihingi ko ng paumanhin sa'yo. Diba? At syempre, ang sasagot naman dyan ni Miss Jessica Soho, gusto kong magpatawad. Pero hindi pa ito ang panahon. Hindi pa talaga itong panahon. Wala pang kahit sino mula ng ipananganak ako ang nakapambasto sa akin ng ganito katindi, ikaw lang. Yun lang yun. Yun na. Okay? At syempre naman, ang ating pasasalamat. Walang humpay na pagpapasalamat kina Tito Manny Garcia and Tita Norsky mula noon hanggang ngayon. Gasgas na linya ko na yan. Salamat po. At Iram Leah ng Qatar. Syempre si Miss Nags ng Barcelona. Belgium. Sa tagal na sinasabi natin, hindi mo pa rin ma-memorize ng Belgium. Rona Gabriel ng Barcelona, Spain. Juris Dr. Channel ng USA. Lulu Malig ng San Jose, California. Siyempre si Wating Wating and Bahaw of UK ng Tingalingaling Angels. At ng MML Ladies. Yes. Leader. Rhea Reyes ng Manitoba, Canada. Loida Saginsin. Rhea Reyes ng Winnipeg, Manitoba, Canada. At may bagong pangalan. Si Izay Gonzalez. Izay, salamat sa pagsuporta sa amin. Katrina Karim ng Malaysia. Okay. Nening Puto, Jen Soli and Josin ng California. Ayan. Rene and Roma De Leon. Al, Ana, and Alaina De Leon, Ferdy and Jojo De Leon, ang aking mangmahal na pamangkin, Ferdy and Jojo De Leon. Ayan. And Ompong and Merly Ventura ng Sydney, Australia. At isama na rin natin, syempre, ang Rampadora at ang Rhina ng Sydney, Australia, Catherine Amo. Tito Jerry and Kenzo Bongbong. At syempre, Cherry Bacos of EWB America in Bangkok. At syempre, ang ating mga mahal na ninang. Syempre, si Ninang Flores Estrada at Ninang Litlit Kukabo. At may isa pa. At syempre, ang the most generous at
the most ninakaw time, Donga Lilichua. Kailan ba? Kailan ba? Don't napakainit ng panahon. Masarap sa malamig. Correct. Diba? Yun. Maraming salamat po, Tito Henry and Tita Lilichua. Thank you so much. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Okay. So, ito na nga ang ating blind item for today's video. Ang bida rito ay isang babae. Female personality. Kilalang kilala, lalo na dati. Oo. Bakit ngayon? Nabawasan ang premium? Ay, nabawasan. Kung dati 5-star siya, ngayon parang tunol. Ay, bumaba. Ang baba na, di ba? Okay. Ano yun? Naku, eto na. Meron tong ugali. Na sa lahat ng kainan, talaga namang bonggang-bongga itong lumapang. Kunwari, nagkayayaan silang magkakaibigan. Chipin-chipin naman yun. Chipin-chipin, hati-hati. Pero talagang siya talaga, sobra pa sa binayad niya yung kinain niya. Siya ang nakaka-consume ng sobra. Sobra talaga. Kung pika-pika lang yung mga kasama niya, siya talaga, monla kung monla. Oo, dahil, bu-order ng kanin. Ay! May rice, kahit merienda. Siyempre, barkadahan kayo, okay lang yon kasi happy-happy. At saka siyempre, meron mga barkadang hindi talaga kumakain. Sa mga party. Sa party, yan din, dahil. Talagang uunahin niyo talaga ang paglapang. Ito ba yung nababalita, nabablind item, nakakatatlong balik sa catering? Oo. Isipin mo sa pangangatawan niya, nagugulat nga lahat ng mga nanghihingi dahil hindi talaga siya nanghihingi talaga ng extra rice. Ala naman ako nakikitang palatandaan na ganun siya kalakas kumain. Oo. Sa kabila ng mga kwentong ito, dahil ito hindi mo kakayanin kumapit. Ano yun? At sa mga party-party, matatanggap pa natin. Okay lang yun. Pero today, wala talagang itong patawad. Dahil sa lamay. Ay! Hindi ba karaniwang sinasabi ng mga tao pagka lamay, hindi tayo kumakain? Ako hindi ako kumakain sa lamay. Ikaw? Ako kumain lang ako dun sa subukan kumain dun sa patay mo. Kasi, pero karaniwan, hindi kumakain. Pero ako nahihirapan talaga. Kape lang, kape. Pero today, super labs talaga. Nagugulat nga ang lahat. Nagugulat ang lahat kasi nagsisenya-senya. Ngumunguso lahat. Tingnan mo. Gumagano lang nga sa kanya. Kasi dahil, kain talaga dahil hindi yung pang matid lang talaga. Hindi pa matid, gutom lang. Di ba kapag parang konti lang. Dahil ito hindi, lamon. Lamayan to. Yes, konti naman respeto. Magkukwentuhan ka talaga dyan. Siguro kung pwede pa mag-take out, gagawin niya. Naku, nakakaloka naman itong female personality nito. Di ba bawal magdala sa patay? Ay, baka kaya rin niya kumain nga siya Oo. Bakit hindi ba kumakain sa bahay? Hindi ba sila pinakakain sa bahay? Siguro nga. Kasi pag kumain doon sa mga lamayan at kumain sa mga party. Yung bang sister, ganyan din? Parang hindi naman. Hindi ba nagkasama mo yun? Hindi, malakas siyang kumain. Malakas din? Malakas. Hindi ko kasi. Sweet tooth ang tawag sa kanila. Magana. Talaga. Masarap sabayan. Ay, hindi mo masasabayan itong biyahe ni Romel. So, sa lamayan talaga. Walang matawad. Kaya doon katatamrin talaga, Parang, kalabit, lamay ito, hindi ito birthday. Okay yung mga birthday, di ba talaga kakain ka talaga doon? Masasayang party. Pero ito lamay. So, kulang na lang sayang na sayang talaga. Sayang na sayang talaga. Gano'n na sa patay yan Diba? Parang sabihin ba, di ba, gusto mo pa ito pa? Di ba parang gano'n? Nakakaloka, may mga kanin pa, may mga ulam, malakas lumafang. Ewan ko ba kung bakit gano'n siya? Hindi niya naiinisip na. Kahit daw sa taping ng mga shows niya, lafang kung lafang. Ay, talaga. Hindi ba tayo nag-host tayo? Hirap tayo pag busog na busog, di ba? Bakit siya kinakaya niya yan? Sabi niya kaya nalagay ba yung pagkain niya? Ako, may bilbil ako. Ikaw, meron. Ako lalo na. Bakit siya walang bilbil? May supot naman sa tabi niya. Ano ba itong magkapatid ng manok na ito? Nakakaloka. Ay, nako, Tito Manny Garcia, Tita Norsky. Magbigay ka nga ng clue. Ang pangalan niya ay... Pwede sa... Lalaki. Pero babae siya. Sinabi nga, babae nga siya. Tito Manny Garcia at mga kapwa SNNers, kailangan pa ba? May kailangan pa bang iba to na clue si Wendell? Dagdag na clue. Si Romel, wala na po. Kabisado na po natin yan.
ang lakas lumafang. Monla kung monla. Labot to death. Hay nako, ano ba kasi dapat gawin? Eto na, habang kumakain kayo, mag-like, mag-subscribe, at mag-share. At isama niyo na po ang Romel Chica Vlogs. Yes! Malapit na Thank malapit you po. na. Ilang hakbang na lang po sa tagumpay. At syempre, Direk Beverly Verhel, maraming salamat sa lagi mong pagpansin sa aming programa. Kahit nung brownout ang sabi mo, wala namang difference. Okay. Nakaganda pa rin ang ilaw, maayos ang background, lahat maganda. Thank you, Direk Bev. Mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At muli ko sasabihin sa inyo na samahan nyo ako sa please, don't skip. At ang amin, Showbiz Now na official TikTok, suportahan nyo naman. Walang patawad? Wala. Wala talaga. Wala Kahit siya talaga. lamayan kumakain. Ay, wala. Talagang tira ng tira. Bigyan mo kami ng tira daw ng tira. Bigyan mo nga kami ng clue. Ano ba clue niya? Isang clue. Baka naman di niya kasi nakikita yung mga kinukuha niya. Oo. Ano? Basta tira lang din ng tira. Ay, nako! Maraming salamat po sa muli niyong pagsalo sa ating programa. Basta, halakakan lang po tayo. Huwag tayo magpapastress. Yan po dapat ang maging ismo natin sa buhay. Correct. Huwag magpapadala sa problema. Siyempre, tuloy-tuloy po tayo hanggang sa susunod. Dito lang po sa inyong programa, aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Tira lang ng tira talaga. Tira na ng tira. Please forgive me. Ay, ayun na.